wala raw trabaho itong si Girly. Okay? Alamin natin kung babae ba o lalaki si Girly. Hindi. Okay, hindi. Wala raw trabaho itong si Girly at full-time raw sa pagiging chismosa sa kanilang lugar. Dahil nga po yan sa pagiging chismosa, kaya itong si Girly ay napatawag na rin sa barangay. Naman napatawag sa barangay to. Ano ba? Ino-offeran ng trabaho? Kaya naman ang kanyang live-in partner na si James lalo namang sumasakit ang ulo sa ginagawa ng kanyang kinakasama. Sabi po kasi ni James, imbis na tutukan na lamang daw ang mga gawain sa bahay ay mas inuuna pa raw ni Girly ang pakikipagchismisan. Kaya naman sige, kumustahin nga natin. Sino bang maganda makausap? Si James muna, no? O si James ng Taguig, 27 years old. James, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. James, gaano na kayo katagal na magkasama nitong si Girly? 2 years na po. Doon ba sa loob ng 2 years na yon, consistent ang kanyang pagiging chismosa? O nito na lang, lumala ng lumala? Hindi naman po nito. Parang siguro mga 8 months na simula nung nalipat kami dito sa may bagong bahay sa Taguig. Ibig sabihin, magkasama na kayo dati, hindi pa kayo dyan nakatira. Opo. Ikaw ba tinatanggap mo na talaga may pagkachismosa na nga talaga itong si Girly sa ngayon? Nung una naman po, hinahayaan ko lang eh. Kaso yun na nga, parang medyo nakaka-istorbo na, napapatawag na ng barangay. Kaya medyo masakit rin po talaga sa ulo. James, ikaw ay meron trabaho? Meron po. Si Girly meron din ba trabaho? Wala po. Hindi ba naghahanap din ng magagawa sa buhay? Sinasabihan ko rin naman po, pero tinatry niya rin naman. Kaso, ewan ko kung bakit ba hindi hinahayaan ko na lang. Sige. Alam mo, nandito rin naman sa kabilang linya si Girly, ano? Pero of course, nandito ang programang Heart to Heart natin para at least maayos, mapag-usapan natin ano ba talaga ang pinagmumulan ng, sabi mo nga, ay pagiging masyado na rin yatang pagkachismosa ng live-in partner mo. Okay, kaya etong si Girly, meron akong tatanong sa'yo, Girly. Nandito na rin siya sa kabilang linya. Magandang tanghali sa'yo. Girly? Girly? Hello, Kuya Poy. Good afternoon. Parang ano naman, parang ang kipot naman ng bibig, parang hindi naman chismosa yata to. Girly, Yes po. ganyan ka lang talaga magsalita. Alam mo, hindi ako naniniwalang chismosa ka. Kasi ang chismosa medyo, alam mo yun, yung tuloy-tuloy magsalita, ang dami-daming sinasabi. Pero ikaw sa pakikipag-usap ko, parang hindi naman, ang kipot-kipot eh. Girly? Yes po. Nakakausap ka ba ng maayos nitong si James? Opo, nakakausap na lang. Nabibigyan ka ba niya ng tamang atensyon bilang live-in partner? Minsan wala na din pong time na nakapag-usap kami kasi nung oras na din siya nakaka-uwi. Alam mo, kasi sabi nga ni James, dati naman daw, simula nung magkasama kayo, saan kayo nakatira dati, Girly? Sa Caloocan. Sa Kalawakan. Kalawakan ba? Caloocan. Okay. Sige, sa Caloocan kayo nakatira. Hindi ka naman daw narereklamo ng ganyan. Ano bang kinaiba nung lugar nyo ron dyan sa nilipatan nyo sa Taguig ngayon? Ano po? Sorry? Anong pinagkaiba? Doon ba ay wala masyadong nakakausap ng mga kapitbahay sa lugar ninyo sa Caloocan kumpara dyan sa tinitirhan nyo ngayon? Ano po? Mas maraming kapitbahay kasi dito ngayon eh. Tsaka, syempre, part din ng pakikisama. Gano'n. Part ng pakikisama. Ang problema, nasasama ka na raw doon sa mga narereklamo sa barangay. Ano ba yan? Kaya tinanong ko rin kanina, no? Huwag ka ma-offend. Tinanong ko kung meron kang pinagkakaabalahan sa buhay. Sabi ni James, naghahanap-hanap ka raw. Paano ka makakahanap kung ang binabantayan nga ay yung mga nandyan sa paligid ninyo? Ayun po, through online. Oo. Nagkatrabaho ka na ba dati, Girly?
Apo. Oo. Ayan, bakit hindi ka magtrabaho ulit ngayon? Ayaw pa? Kasi pwede rin naman yun, nagpapahinga pa o na-stress masyado doon sa ano, nagkaroon ng traumatic experience, I don't know. Pero ikaw, anong rason mo? Since lumipat nga po kami, naghahanap na po ako ng work na okay sa location namin. Mhm. Saka Mhm. hindi. Nagpahinga lang din po kasi ako. Nagpahinga. O, ano ang problema parang hindi rin napapahinga na ngayon yung paghahanap mo raw ng chismis. Alam mo, gusto kong kausapin naman sa pagkakataong itong si James, ano, kasi medyo alarming na ikaw ay, okay lang minsan yung, ay, chismosa yan, between kapitbahays, di ba? Ganyan, kayang-kaya natin yan. Pero yung napatawag ka sa barangay nang dahil sa chismis, ano ba ang kwento talaga doon? James! James? Yes po. Oh, ano yung sino yung nagpabarangay noon para isumbong itong si Girlie? Yung kapitbahay rin naman po. Kasi hindi ko rin talaga kasi alam yung reason, yung punot-pulo nun eh. Sige, dahil nandito rin si Girlie kasi umaasa ako na kumbaga kahit papaano unbiased yung kwento na dumating sa'yo, no? Pero ito, Girlie, ano ba nangyari doon? Ba't ka inireklamo na ng kapitbahay sa barangay? Hindi ko din alam kung ano. Kasi nagulat na lang din ako na may dumating na gano'n. Hmm. Pero siguro, kaya may gano'n kasi lagi nila kami nakikita nagtatawanan. Pero ibig sabihin ko, ano yung rason? Ano yung rason? Siyempre, ano ba, siniraan mo raw ba siya? Yan ba, tuwing dadaan sila, pinagtatawanan nyo, pinapahiya ninyo? Hindi naman. Siguro, nakakala niya lang na ako yun kasi nakikita niya nga kami nagtatawanan, gano'n. Pero hindi. Nakikinig lang din ako. Okay. Nakikinig lang at nakikireact-react. Pero ikaw yung naireklamo o kasama rin yung buong grupo ninyo? Not sure lang po sa iba. Kasi medyo naglaylo ako nung simula nung gano'n. Kasi yun, syempre, nahihiya din ako kay Jay. Kasi siya yung naka-receive eh. Paano? Nahiya ka kay Naglaylo James? po. Naglaylo. Oh. Mula nung na-receive niya yun, yung letter, naglaylo din ako. Kasi nga, syempre, nahihiya din ako kasi pinag-awayin din namin yun. Okay. Pero inalam mo ba, syempre may letter of invitation. Inalam mo ba, ano ba talagang issue sa akin o hindi mo rin hinarap? Hindi naman dinisclose nung dinala. Malalaman lang yan once na pumunta ka na dun sa barangay kung ano yung kinoclaim sa'yo eh. Yun So, nga, hindi ko ano? pa alam talaga. Hindi pa. Okay. Mas maganda na malaman ano ba yung kino-complain. Baka kayo naman ay nagvi-video okay dyan, hindi naman pala yung chismis. Diba? Nagvi-video okay. Yeah. Nag-video okay ba kayo? Recently, hindi naman. Ano pa? Nag-video okay, nag-ingay, nag-inuman. Ako siguro pagka nagpunta pa po, Yun. pag nagpunta na kami doon pa lang malalaman. Ayun, doon pa lang malalaman. Oo, kasi may number naman doon sa sa may taas ng letter ng barangay. Tinry ko siyang tawagan para yun nga malaman kung ano yung reason ng complaint. Oo. Yun lang naman yung sinabi, parang Yeah. dahil nga daw sa magiging sa ganyan. Pero hindi ko alam kung ano yung mismo Issue. Kung ano talaga yung issue. Oo. Yan. Hindi Okay. disclose. Sige, hindi pa dinisclose at hindi mo rin alam kung imbitado rin ba ang iba pang mga miyembro ng BINI. Ay, ng mga, ng grupo mo. Oo. Ha? Hindi. Opo. Ayan, mga fan kayo ng BINI, ha? Kayo talaga, ha? Sige, alam mo, nandito sa kabilang linya si James kasi medyo naiinis na talaga siya, no? Doon sa, at sinasabi niya nga na medyo nagiging chismosa na nga. Ang problema nga, eto, umabot pa, barangay level pa. Barangay level pa lang naman yan, but still, hindi magandang senyales. Okay? James, may gusto ka bang itanong at sabihin dito kay Girlie o pakiusap na itigil na? Siguro, napunta sa hindi magandang barkada ngayon. Kasi sabi mo nga, James, hindi naman, wala kayong problemang ganyan dati nung nasa ibang lugar pa kayo.
O, nung lumipat kayo dyan, ayan na. Nagkaroon ng mga reklamo. O, James, go ahead. Kausapin na si Girly. Yun sa akin lang naman kasi, wala namang problema sa akin na makipagkaibigan ka sa labas. Kasi ganyan ka nga lang sa bahay. Pero kasi, ang nakakainis na ngayon, nadadamay na ako. Alam mo naman, nagaling akong trabaho, night shift ako, tapos uuwi ako sa bahay. Gigising ako, may kumakatong ng barangay na pala. Ito yung reklamo, ito yung ganyan-ganyan reklamo. Tapos, syempre ako, may inis ako nun, wala akong kaalam-alam. So, ang gusto ko lang talaga, maiwasan yung mga ganong bagay, mga pagpahinga na lang. Tapos, hindi pang madamay. Kung sa akin lang, kung pagbuhin mo yung ganyang mistake sa buhay. Kasi hindi rin maganda para sa atin. Ang sa akin lang din, kung hindi mo kayang baguhin para sa ating dalawa, baguhin mo na lang din para sa sarili mo. Kasi para magkaroon ka rin ng magandang record dito sa tinutuloyan natin. Yun lang naman. Girly? Po, Ano may sasagot mo doon sa mga sinabi ni James? ayun. Get ko naman yung pinanggagalingan mo. Pero, alam mo yun, may dumating na nga na letter na gano'n. Sana pinag-usapan na lang natin, no? Hindi yun, alam mo, feeling ko kasi ngayon, parang may gano'n na nga, dumagdag ka pa kasi dinala mo pa yung problema natin dito. Get mo? Diba? Parang, ano pang pinagkaiba mo doon sa may nagreklamo na gano'n? Kung doon hindi yung ginawa mo. Parang, it's not the right, room para ma-solusyonan yung problema. Pwede naman natin pag-usapan. Hindi na kailangan umabot dito. James, ano masasagot mo ron? Ayun lang naman. Actually, pinag-uusapan rin naman talaga natin. Kaso yun nga tumataas pa rin yung tension pag nag-uusap tayo. Ayun, para mamulat din ikaw. Para sa akin, mamulat ka rin sa katotohanan na nahihirapan din ako sa sitwasyon. So siguro, naisip ko mas maganda na maririnig mo yung mga advice sa ibang tao. Hindi lang sa akin. Mhm. Okay. Girly, may sasagot ka pa ron kay James? Okay na po. Wala na. Mm. Siguro next time. Oo, alam mo, Better keep it in private na lang din. Kasi parang, alam mo yun, imbis na, sana, tinanong mo muna ako, tato nga, hindi naman din-disclose kung ano yung talagang reklamo sa akin, regarding sa pagiging na daw, ganyan. sige. Sana, inalam mo na natin yung pinakarason bago tayo umabot dito. Yun lang. O sandali, James, sabi mo ikaw pala yung nakatanggap ng letter. Ano nga ba yung reklamong nilalaman nung letter na yan, ng invitation para kay Girly sa barangay? Kaya nga daw po yung may usapan dito sa nagre-reklamo. Tapos hindi na name drop yung kapitbahay. May ano? Nagre-reklamo na. Hindi na po kasi name drop yung yung nagre-reklamo. So, sabi lang, napatawag kasi may mga usap-usapang ganito. Ito yung mga pasimuno, ito ganyan. Ako naman, hindi ko rin alam talaga yung pinakaras. Ito na lang sa pag-uusapan. Okay. Alam mo, Girly kanina, no? Well, maraming salamat dahil nakipag-usap ka pa rin naman sa amin at pinabayaan mo nga ang ating programang Heart to Heart para pumagitna sa inyong dalawa. Dahil nga, alam mo, lumapit dito sa programang Heart to Heart itong si James para humingi ng tulong, hindi para ipahiya kayo. Okay, hindi para ipahiya, hindi para ilagay sa publiko ang ating hindi magandang relationship, kundi para mabigyang linaw kayo pareho. And I guess, alam din naman ni James na nagkulang siya doon sa parte na pag-usapan nyo in private yung issue na yan. 'Di ba? At ikaw rin naman, Girly, 'di ba? Alam mo rin naman na ayan nga, may mga gustong bagay na sabihin sa iyo si James na hindi niya mabanggit hangga't walang pumapagitna sa inyong dalawa.
'Di ba? Kaya nga ito si James sa dami ng pagkakataon ninyo mag-usap bilang mag-asawa ay lumapit dito sa ating programa para lang masabi sa iyo na please tigilan mo na yung mga pakikipagkaibigan mo diyan sa labas. Medyo namali yung grupo na sinamahan mo. O ayan, meron tayo ngayong asunto. O meron tayo ngayong, 'di ba? Yung mga ganung bagay sabi nga sinusubukan niyo naman pag-usapan pero tumataas yung tensyon. Naintindihan mo, girly? Tumataas yung tension sa inyo at wala rin natatapos, walang nare-resolve. Kaya kayo, bago kayo humarap sa barangay, mas maganda kayo ay isang team bilang live-in partner. Magkakampi kayo. Hindi yung doon pa kayo maglalaglagan. Hindi yung kapag ka medyo iniipit ka na girly, ayan, si James andun sa gilid. Ayan kasi, ang kulit-kulit mo sinabi na, di ba? Mas masama yun. Mas pangit yun. Kasi hindi nyo napaghandaan ang pagharap doon sa barangay. And after our families, yung barangay sa ating komunidad ang may kinalaman. 'Di ba? Kailangan doon sa parting yun, magkakampi kayo as much as possible. Naintindihan nyo saan ba ako nagkulang, saan ba ako sumobra, ano ba yung kailangan kong ihingi ng sorry, at ano ba yung hindi ko naman din talaga ginawa. Naintindihan mo yung punto ni James? 'Di ba? Kaya mag-usap kayo ng mahinahon. Ano ba talaga nangyari? Kapag ka nalaman nyo na ron, sige, nalaman na po namin na sabi mo nga kanina, no, merong kang duda, girly, na pinagtatawanan, o baka napapahiya yung kapitbahay ninyo, I don't know. Doon nyo malalaman pa lang yan. And then, sige, mag-usap ulit kayo ni James. Alam mo, hindi naman talaga namin ginagawa to. O kaya, kung ginawa nyo talaga, sabihin mo sa kanya para hindi siya nahihirapang pakiharapan yung problemang lumapag sa harapan ninyo. Nagigets mo? Again, girly hindi nandito ang programa natin para mamahiya ng kung sino man. Una-una, hindi naman pinapakita ang inyong mga pictures. Marami kami nakakausap na James ang pangalan. Marami kaming nakakausap na girly ang pangalan. Yung iba pang girly, hindi naman babae. 'Di ba? Ganyan. Pero still, 'di ba, ang gusto natin ay tumulong, pumagitna at para nga matulungan kayo sa inyong desisyon sa bandang huli. Ano ba? HEART ang inyong decision. Sa ngayon, ano ba? Magkasama kayo? James, sasama mo ba itong si girly? Ha? Yes po. Approve naman po. Sasama mo siya sa problemang kinakarap niya. Ikaw ba, girly? Willing ka rin naman magbago? Syempre, sa'yo nang galing yung problema. Diyan sa lugar ninyo. Naman po. Yun. At tatandaan mo, alam mo, ito, sabi nga ni Gil Enriquez mula pa sa Hong Kong, kakachismis pwede ka nang makasuhan. Yung mga ganyan. 'Di ba? Ito, basahin ko lang rin yung ilan sa mga astig advice ng mga kapatid natin. Sabi ni Marites Intia, kahit nasa bahay o naghihintay na magkaroon ng work, maraming pwedeng gawin. Kesa naman palipasin ang oras sa mga walang kwentang bagay din. Maging productive hanggat maaari. Ayan. At sana nga, sa mga susunod, girly, gawin mong produktibo yung oras mo. Sayang yan, kesa kita mo, ayan, nahihila ka patuloy. Imbis na naghahanap ng trabaho, naghahanap ng magagawa, di ba, nakikisama sa umpukan. Okay? Girly? Okay po. Yun, you actively look for a job. So ano na ang inyong HEART decision? Sige nga, James and Girly. Ito po pag-uusapan na lang rin po namin. Then, sigurado naman po ako na susuporta pagdating sa barangay. Yun, yan ang inyong heart decision. So, half and half. Tama ba? Yes po. Ayun, half and half. Okay. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa James and Girly.